kung madagundong. Mga nagpilingin mabalita hatid sa iyo na. PXOP 97.8. Mas pinabilis, mas pinaiktin, at mas komprehensibong balita. Hatid ay punto-punto ito ang Radyo Alisto. Magandang Araw, Pilipinas! Maayong buntag syudad sa Panawar. Kami ang inyong tagapagbalita sa Himpapawid. Princess Joy Maglana. At Marjan Sarabusi. At narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita sa oras na ito. Ang Bayan Party List Representative Sendena ay nakaay sa pamahalaan kay Bill. Pilipinas mayroon ng mahigit 68.6 million registered voters. Department of Health nakapagtala ng pagtaas ng mga dengue at leptospirosis sa National Capital Region. Si Akbayan Party List Representative Percy Sindanya ang Kian Bill ayon sa Sindanya ang kanyang pamukala ay positioning 180-degree turn mula sa administrasyon ni dating Pangulong Duterte na nagpatupad ng lagi drug warning sinasawi ng libo-libo pinagdiin nila ang drug personalities magbugunita sa noong 17 anyos na Kian Dalos Santos na sinilako sa anti-drug operation sa Caloocan City noong Agosto 2017 kung saan matapos ang ilang taon ay nahintalan ang murder ang tatlong pulis na sangkot sa pagbatay sa nasabing binatido. Balik sa iyo, Guardian. Pilipinas mayroon ng 68.6 million registrado botante para sa nadagdagang impormasyon. Mary Rodriguez, ibalita mo. Nakuha ang higit 68.6 milyon ng estado botante sa Pilipinas para sa 25 national and local election. Base sa datos na inilabas sa Commission on Election kahapon ng ganito, October 31, 2024, mayroong nagkabuang higit 68.6 milyong estado ng botante ang Pilipinas. Samantala, inuulat naman ang pumilit na hanggang September 30, 2024, mayroong 5,032 and 837 empleyado. Balik sa iyo, Princess. Babalik ang iyong pagkatapos na patalasas na ito. Alam mo na ba ang balita ngayon? Ano ba ang balita? Ang balita ngayon ay tungkol sa korupsyon ng flood control. Sige, sabihin mo na sa akin. Sige, ito ang nabalitaan ko na nagpagawa daw ng gusali at ang pera daw nila ay nasa bilyon para sa pambili nila ng gamit sa gusali. At kalahati lang daw ang kanilang kinuha at ang kalahati daw ng pera ay kanilang binusa. Totoo ba yan? Grabe naman sila, walang awa. Oo nga, kaya wala nang tiwala ang mga tao sa kanila dahil sa kanilang ganyang gawain. Oo nga, at ang gusali na kanilang ginawa ay madali lang masira dahil tinipid nila ang mga gamit para sa gusali. Oo, sana parusahan ang mga tao na ganyan. Kung ikaw yung tao yan, ipapakain kita sa pating. Biro lang. Grabe ka naman sa akin. Isang paalala mula sa Department of Public Works and Highways at Nakapagtala ang Department of Health sa pagtaas ng mga kasong dengue at leptospirosis sa National Capital Region. Ayon sa datos na ibinahagi ng Department of Health National Capital Region sa isang pulong ibalitaan, nagpapit na sila ng kaso ng dengue. Nahulugan nga ito ng mas mataas sa mga kaso. Mula Enero 1 hanggang October 26, 2024 ay nakapagtala umano ng DOH ng 24,232 ng dengue cases result. Nakapagtala rin ang DOH ng kabuuhan 2,734 leptospirosis cases sa NCR. At ito ay 90% ng kaso noong nakaraang taon. Philippine Health Infrastructure Corporation, Philippine Health, ang pagbabalik-balik na pagpapagamot at pagpapa-ospital para sa karagdagang operasyon dyan minuto ibalita mo. Puli-puli na pagpapagamot at pagpa-ospital sa Philippine Side Insurance Corporation, PhilHealth, na bakit ay pinatungkalan si Gabriel ng confinement noong panahon ng Medicare kung saan limitado lamang sa isang beses ang bayad para sa pasyente. Paulit-ulit ang mga ospital
sa parehong sa konspirasyon sa loob ng 90 araw. Samantala, pinalala ng Philip sa mga miyembro na maaaring magamit ang mga benepisyo sa loob ng 40 araw. Bali,